Trillanes working on pink-red coalition for senatorial slate in 2025. Ayan tayo. Oo. Eto mga kutsero, galing to sa interview ng One News sa Storycon. Na-curious ako, so hinanap ko siya. Pinost din naman siya sa News 5. Ito yon. Ito yung interview na yon tungkol dyan sa parte na yon. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details dyan. At pwede na kayong magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitan na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Panoorin natin. Anong tingin niyo dun sa possibility or probability, whichever the case is, of, for example, the classic opposition as we call them now, as AMI, traditionally, finding common ground with the current administration in the event na talaga magkabakbakan dun sa... In an effort to stop a Duterte comeback. Oo. Actually, yan po yung panawagan ko kanina dun sa aking kapihan. So, in fact, we have already started reaching out. Pero ano po yan, alam nyo, may mga sensitivities involved. Pero kailangan, kung set aside natin yan for the larger cause, which is to prevent the return of the Dutertes. Kasi, yun nga, may mga basis for unity naman, aside dun sa West Philippine Sea policies, yung restoration ng democratic space, yung mga economic recovery policies, wala namang debate doon. Siguro ang pinakang point of disagreement lang is yung charter change, issue. So diyan lang maghihiwalay. Kaya maganda yung timing at itong ginawa ni Sara Duterte is a reason to galvanize all the other sectors na hindi kasama ng Duterte. Okay. Since nabanggit ni Senator Trillanes sa interview na ito yung sinabi ni Sara Duterte, I think there is a huge distrust. To be frank about it. Let's be frank. Magpaka-frank tayo. I think there's a huge distrust when it comes sa sa relationship ng Marcos at liberals or Dilawans. Dahil dyan sa distrust na yan, I don't think it will happen. But sa statement ni Sara Duterte, personally, I think it's just a statement. Up to today, hindi pa ako convinced na tatakbo si Digong as senator. Hindi rin ako convinced na, well, probably one of the two boys will run as senator. One of the two, but not all of them three. I doubt. And kung etong dahil sa reaction ng mga political people, reaction ng mga political figures like former Senator Trillanes, etc., only served the purpose of the Dutertes. In fact, mga kutsero, kung tatanungin, sana hindi mo na sila nag-react. Seriously. That's my 2 cents. Sana hindi mo na sila nag-react. Kasi now, malalaman na ng Duterte yung possible strategies. Di ba? Malalaman na ng mga Duterte yan. And ngayon, dahil it's out in the open, merong nagsalita, like or probably it's also one of the strategies, I don't know. Pero kung if this is a reaction doon sa sinabi ni Sara, I think it is premature. Pwede na silang gumawa ng plano.
kung paano sasagutin yung mga ganyang klaseng strategies. So, halimbawa, tulad niyan, nagsabi si former Senator Trillanes, sinabi niya na nagbo-broker siya ng partnership or alliance between the administration and the Dilawans. Eh di, alam na ngayon ng mga Duterte yan. Makakagawa na sila ng propaganda nila. So kung tatanungin, sana hindi muna sila nagsalita. Sana. Kasi mapagpaplanuhan sila eh. Pero tuloy natin. Well, obviously you're for finding common ground. If only to defeat the Dutertes. Oh. And it should be demonstrated dito sa 2025 elections, kailangan meron ng unity ticket. Na ito na yung unity based on principles. Mm. At pwede nang ma-absorb itong mga kandidato ng independent opposition. Ayan, sina Senator Kiko, sina Senator Bam, para ma-demonstrate yung pag-join forces na yan. Mm-hmm. Senator, are you willing to serve as facilitator para sa ganyang klaseng unity? Di unity, ma-unity. Ibang klaseng unity naman. May nabuong bagong unity. We have started reaching out dun sa iba't ibang mga personalities involved. Yes. Medyo positive naman yung initial reactions, kaso kailangan lang upuan pa ng mas malalim para masakatuparan talaga. Sir, when you say we have mga started senator reaching out, you're reaching out yes, to sir. senators or to local officials? Hindi po, sa mga Senatorial. sa kampo ng mga ilang kakandidatong senador, at the same time doon naman sa mga nagbubuo ng ticket ng administration. So, sir, pwede po natin. So, kinakausap na nila, nakikipag-usap na si Senator Trillanes, both camps. Nakikipag-usap na siya doon sa admin, tsaka doon sa liberal. That's a different strategy. Iba yung strategy niya doon Medyo nakakagulat yun Ano kayang nangyari? Magawa ng paraan yan. Sir, when you say we have started reaching out, what do you mean by we have started? Ano yung who we? is reaching out and what? Right. In other words, what group is reaching out, including you? What group is represented here? Okay, alam niyo po, mahirap mag-divulge siyempre prematurely ng mga personalities involved, pero ako po mismo ang nagre-reach out dun sa mga iba't ibang grupong involved. Okay, Senator, you mentioned the names Kiko Pangilinan and Bam Aquino. So, what is the likelihood of these two finding themselves in the administration ticket? It depends kung paano gugulong yung mga sumusunod na pag-uusap, no? Kasi kung i-reject yan ng mga prospective candidates, o kung i-reject din nung Marcos administration, edi wala akong mangyari. Kailangan meron pong consensus. Pero nandito pa lang naman tayo sa panawagan, sa exploratory talks para kumaga trial balloon na rin ito dun sa respective political bases kung acceptable yon. Kasi pag nakita ng mga ang reaction ng mga pink forces, pwede naman gawin for the larger cause, no? Pagka nakita naman yung mga Marcos political base, okay din naman. Hindi mas mapapadali doon sa mga decision makers na magsanib pwersa for the larger cause of obliterating finally itong Duterte forces. Okay, Senator This is mind-blowing. Hindi naman siya mind-blowing. It's just unexpected. It's unexpected. Lalo na nang manggagaling to sa Dilaw. I think ang magiging challenge dito, hindi yung
stand on issues eh. Hindi yung maraming common ground. Ano yung common ground? West Philippine Sea, human rights, ano ba? May marami namang common ground eh. Economic development, etc., etc. Maraming common ground. And I think sa parte ng Marcos administration, since they are operating on a platform of unity. Ina yung plataforma noon ever since eh. Di ba? So, ano na yun? Kumbaga, mas madali sa parte ng Marcos administration. Even, ewan ko, I'm not sure if I can just accept it like that. Diba? Hook, line, and sinker. Pero, sa leadership, at the very least, I'm not referring to myself. Siguro sa leadership ng Marcos, it will be much easier. Mas madali para sa Marcos administration. Kasi nga, the platform has always been to unite the Philippines. Kasi a united Philippines would mean a stronger Philippines. Doon sa parte na yon, kaya kong sakyan yun. Sa parte na yon. Ang hindi ko kayang sakyan, mga kotsero, is, baka mamaya kasi, this is an alliance of convenience. Parang parang nung panahon ng 2022, para siguraduhin natin na walang dilaw na makakapasok, naipag-alyansa kay Duterte. So, success. Walang dilaw na nakapasok. Minimal, very minimal ang nangyari. But it turns out, not even half into the term of PBBM, nag-traitor agad ang Duterte. We cannot call that unity. We can't. We cannot call it unity. Baka magkaroon kasi ng part 2 dito. Kasi, kung ang purpose lamang ay burahin sa mapa ang mga Duterte pagkat sa political scene, madaling gawin yan. Kasi marami nang hindi sumusuporta sa Duterte. Diba? Obvious naman eh. 9% ang binaba ni Sara sa trust rating. 11% sa approval rating. Ang laki. Binaba, hindi itinaas. Binaba. Of course, for the purpose of tsaka ito nga, yung sa survey ng yung kanino ka nakasuporta, are you Marcos admin, Duterte, are you neutral? Tapos merong are you liberal? 4% ang sa liberal. 4%. That's, still 4%. But you also have 20% sa mga DDS, tapos 31% sa pro-admin. Sa pananaw ko, and it's just my opinion, parang parang the traditional opposition has nothing to offer. I mean, it's rough. It's rough to say it, but they have nothing to offer, the administration. Kahit magkaroon ng alliance, it will not guarantee na walang Duterte makakapasok. Meron isa, for sure. It will not guarantee. Lalong-lalo na, mga kotsero, ang pinag-uusapan lang natin dyan yung complexities eh. Yung not even the complexities, yung yung hindi pa kasama dyan, yung 30 taon mahigit na gigil ng mga loyalists sa mga dilaw. Hindi pa na-factor in yun dun. And I think, mga kotsero, yun yung primary challenge. Kasi, I'm pretty sure si Senator Trillanes know this already. Masyadong malalim yung history between the Marcoses and the Dilawan. Masyadong malalim eh. Masyadong malalim. It runs way too deep na hindi ko alam kung kaya ba ng Dilawan. Kaya ba nila? Kasi parang kay PBBM, mga kotsero,
madali lang sa kanya yan eh. Actually, feeling ko nga, baka maging open pa si PBBM dyan eh. Feeling ko lang Feeling ko lang. Baka maging open pa si PBBM dyan. Kasi nga, he's operating on a platform of unity. Hindi ko alam kung paano tatanggapin niya ng mga supporters. Ako nga, nahihirapan na ako eh. Partida, medyo open-minded pa ako. Hindi pa ako yung hardcore. Hindi ako yung hardcore loyalista. I mean, hindi ako katulad ng mga magulang ko, ng lolo't lola ko, na talagang hardcore. Hardcore loyalista sila. Ako medyo open-minded pa ako kasi third generation ako. Ako, nahirapan ako tanggapin eh. How much more yung iba? Yung mga hardcore. I'm not sure how it will work. I'm not sure. Mukhang mas maganda pa ang mangyayari nito, mabubuwag yung liberal. Yun ang Correct, Mark Anthony, may mga hardcore pinks din, di ba? Tulad, halimbawa, yung nag-i-interview, si Ed Langaw, hardcore yan, hardcore dilawan yan. Hindi ko nga alam paano niya kung unbelievable ba sa kanya yung yung konsepto eh. Hindi natin alam. I mean, kaya bang tanggapin niya ng mga dilaw? Yung mga nag-i-interview ngayon kay PB, dito kay Trillanes, hardcore dilawan niya mga yan. Kaya ba nila? So doon I think yung conflict will happen doon sa ganun. Tingnan natin. Trillanes, nakausap niyo ba sila Kiko at sina Bam? At are they open? Let's start with that po before asking kung open yung administration ticket sa kanila. Are these two people, these two former senators, open to joining Marcos administration senatorial ticket? Yun eh. Okay. Wala po tayong sinasabi na sila mismo yung nakausap natin, pero meron na tayong pinadalahan ng mensahe na kumbaga nasa inner circle ng some of these prospective candidates. Okay. Have you reached out to the camp of Leni Robredo? Parang sama ng mukha dito ni Ed Langaw. Parang iniisip, seryoso pa to si Senator Trillanes? Parang masama ang loob eh. Nag-send na kayo ng feelers sa kanya? Hindi na po siguro kailangan kasi si VP Leni, nandoon na po siya sa Naga mag-atakbo. So, confirm na yun. Hindi siya party of interest dito. Confirm na yun. Si Leni will run for mayor ng Naga. So, out na siya sa national. Serves her right. I think ang pinakang rito, kailangan natin pakiramdaman yung magiging reaction ng respective political forces kung papayag sila dito. Kasi I think it's in the interest of both the Marcos administration and itong mga independent candidates ng TINC na magsumani pwersa kasi otherwise hihina sila parehas or hindi sila ganong kalakas. May involvement ba dito si Marojas? Since he is related to the Marcoses. Si former Senator Marojas, is he involved in this itong channeling na to, back channeling? Hindi po. Ako lang po ito, initiative ko lang ito at tignan natin if we would be able to do this kasi sabi ko nga, recent development lang ho ito. This was just yesterday. Bago pa. Bagong-bago. Mabilisan lang po na galawan ito but we still have time before the filing. Pero kailangan talaga nating i-set aside yung mga sensitivities natin dito. Ayun. For the larger cause. Importante dito kung ang magiging basis ng pagkakaisa ay yung mga polisiya na ini-embrace natin, edi wala naman po tayo sigurong kailangan na i-oppose. Yun. So alam din pala ni Senator Trillanes yung challenge.
Yung sinabi naman niya, yung sensitivities. And you know, I'm one of them people with sensitivities. I'm one of them people with sensitivities. And yung yung atake niya is it's for the greater good, kumbaga. Isang tabi niya na muna yan. Isang tabi na yung mga away-away, etc., etc. The only way for this idea to work, number one, kasi kay PBBM wala kang problema dyan eh. Alam niyo naman si PBBM, kampanya pa lang ng 2022, sinasabi na niya, gusto niya ng United Philippines. Isang tabi na lahat ng away, isang tabi na lahat ng gulo, etc., etc. Let's i-prioritize na natin yung ating bansa. Matagal, campaign pa lang, sinasabi na niya yan. So, hindi problema, hindi si PBBM magiging problema, if ever. Ang magiging problema would be us supporters. Kaya ba natin? Kaya ba natin yun, mga kotsero? Kasi, eto mga liberal, bibitawan ba nila yung issue nila sa mga Marcoses? Kaya ba nilang bitawan yung mga issue nila sa Marcoses? Will they let go of 30 plus, 40 plus years of propaganda? Sa atin kasi, sa ating mga pro-admin, ang issue natin, trust issue. Baka matraidor ulit tayo, parang ginawa ni Digong. So, yun ang issue natin, trust issue. Sila, ang issue nila is kaya ba nilang, are they trustworthy? Kaya ba nilang isang tabi? Kasi hindi lang hindi lang one time. Hindi ito yung, hindi, sige, for the sake of elections, let's have an alliance, etc. No. As in, till the end of time, kasi habang buhay nilang kakargahin yan sa partido nila. Habang buhay nilang babalikan na at one point in 2025, nagkaroon ng alyansa ang Marcos at Liberal. Kaya ba nila yon? Kay PBBM walang issue yan. Hindi issue yan kay PBBM. For sure, hindi yan magiging issue kay PBBM. Magiging issue yan sa mga supporters at sa Liberal. So, pakinggan natin. Senator Trillanes, ano po yung nakikita niyong pinakaunang balakid dito na mangyari ito? Will it be the consent of these two senators, Senator Bam Aquino and Senator Kiko Pangilinan? Or would it be yung magiging sentimento ng political base ng tawagin na natin dating traditional, classic o anumang opposition? Ay, bili pareho pong bibigyan ng bigat yan. Pero siyempre yung mga sensitivities or ultimate political assessment ng mga prospective candidates would matter first. Kasi kung hindi talaga kaya nila tanggapin, di hindi ho mangyayari. Ganun din po dun sa kay President Marcos kung sarado sila. Imagine, no? Itong grupo na to, ayan, no? Si Jokno, biktima yung tatay daw niyan, biktima ng martial law daw. Si Bam Aquino, yung tatay niya, yung tito niya. Siyempre, Ninoy Aquino, tito niya. Edsel Lagman, isa pa yan, biktima daw siya ng martial law. Oh. Of course, Laila de Lima, itong isa, hindi ko kilala yan eh. Laila de Lima, Rizzo Contiveros, isa rin ang kulay niyan. I mean, so, how? Parang hindi ko nakikita eh. Dito sa pag-unite with the pink forces, hindi rin mangyari. Tapos, pero siyempre, mamumulso sila doon po sa magiging reaction ng kanilang mga political base. Pagka maganda naman po, positibo, no? At nakikita ko mukhang, for the past 2 years, slowly marami pong nakaka-realize na mas maraming in common than difference. Of course, itong sinasabi natin doesn't mean na yung independent opposition role na ginagampanan po ni Senator Rizzo Ontiveros ay mawawala kasi kailangan pa rin po yan. Ito lang naman for the obliteration of the Duterte forces dito po sa Senate run. Dito sa 2025.
Well, Yun sir, po ang, yes, sir. yun naman ang usapin dyan. Yung minority, majority formations will come after. Yes, sir. Sir, we've been showing images of LP officials, including Ed Selagman, the party president. I'm wondering if you talked to anybody from the party on an official basis or even unofficial basis. In other words, are you in touch with the Liberal Party leadership about this? Hindi po. Ang sinasabi Hindi nga pa po niya natin nakakausap. ay diretso tayong kumakausap sa mga Kandidato. personalities Kandidato. involved. Tsaka, Bok, I think, Mas Okay. mabilis po yung ganun kasi mas marami hong talkies pag kayo maraming mga... Bagay. When you go to the hierarchy. right. At saka I Oo. think, Bok, Senator Trillanes, itong sila Senator Bam Aquino, Chel Jokno, are also thing, and also They're not in the LP. they're no longer in the LP. They've formed their own Yeah. group now, right? Yes. Yeah. Opo. Yes. Senator, would you have any inkling, any sense kung open yung Marcos administration dito sa initiative ninyo? The President himself, I understand na magkaibigan naman kayo. Would you have any sense kung open siya sa ganitong klase? Hindi problema dyan si Malalaman PBBM. po natin in the few days, pero naparating na po natin yung mensahe. So titingnan po natin how they would assess it, no? Okay. So in the works pa ho yan. Premature pa ho lahat ng but at this point in time, that is a proposition worth looking into and worth considering given the new development. I don't know yet what to feel about this. I'm very conflicted. On a personal level, so titignan mo siya, kasi kung tutuusin mga kotsero, hindi naman kailangan ng admin ng opposition para talunin ng Duterte. Kung tutuusin ha. Bakit? Sino bang i-field nila? O let's say totoo yung yung i-field nila na tatakbo si Baste, si Digong, tsaka si sino ba to? Si Pulong. Ako, I can say with around 60% confidence na sa kanilang tatlo, isa lang mananalo. Tapos, syempre, nandyan si Bato de la Rosa, si Bongo, tsaka si Tolentino. Hindi pa natin alam yan. Pero, yun. Even without the opposition, kayang-kayang talunin yung mga yun. Kayang-kaya. Sa kanilang tatlo, sa Duterte, ang mananalo lang doon yung tatay. I can see the possibility of Rodrigo Duterte winning. But it's only a possibility. Yung dalawa, I doubt. I doubt na mananalo yung dalawa. Kahit mag-bandwagon pa sila sa imahe ng tatay nila. Kasi wala eh. Alam din naman, matalino din naman ng mga Pilipinong botante, alam nila kung sino yung boboto. So, sa tatlong yun, isa lang mananalo doon. I can say that with 60-70% certainty. So, we don't really need the opposition to beat them. Lalo-lalo na kung maganda yung lineup ng admin. As in, mahuhusay talaga. Ako, meron akong nasa isip eh. At least 4. Meron na akong 4 sa isip ko. Na kung tatakbo silang senador. Meron na akong 4. 8 na lang yung iniisip ko. Iisipin ko pala. Pero kung tatakbong senador, meron na akong 4 na nasa isip. Sino? Sabi ni Pinoy, sinong 4? Si Lacson Soto, si Gibo, kung tatakbo siya ulit. Si Gibo at saka si Honasan. Kung tatakbo silang 4. Sure ako dun. So yun, so far yun pa lang. Sure ako dun. Sila yung boboto ko. Kapag nag-file sila. Kung di sila magka-file, okay lang din naman. Kasi alam nyo mga kotsero, we don't need the Dutertes in office. We don't need them. We don't.
Nasubukan na natin yung isa, presidente pa nga, palyado eh. Nasubukan na natin yung isa, palyado. Nasubukan natin yung isa pa sa DepEd, palyado din. Saka ng tipaklong. Diba? Nagkaroon silang dalawang chance eh. Presidente yung tatay, VP yung anak. And DepEd secretary. Ano nangyari? Parehong palyado. Wala eh. Walang napala eh. Susubo ka pa ng isa. Wag na. I mean, it's stupid already. Here's a tip. Tip na lang. Kay former Senator Trillanes kung iniisip, kung napapanood pa rin, kung nanonood pa rin siya sa mga video natin. Here's a tip. Ang tip ko, ito. Don't present yourself as the opposition or traditional opposition. Meaning, kung gusto nyo talaga maka-alyansa ang administrasyon, huwag kayong lumapit sa kanila as Liberal Party. Yun ang tip. Huwag kayong lumapit as Liberal Party. Kasi ang unang-unang iisipin, lalo kami, na pro-admin, gamitan lang to. Yun ang unang-una namin iisipin. So, mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for tonight's video. Hanggang dito lang po muna tayo for tonight. Mga kotsero, okay lang din po ba na bukas na po tayo mag-shoutout, ano? Pasensya na po. Medyo hindi pa po kasi ako nakakatulog. Pasensya na. Opo. Pero, ayan. Yun nga, Rosemary Munoz, ano? Shoutout po. Salamat sa inyong super chat. Hindi pa kasi ako nakakatulog. Aga ako nagising. But anyway, it like always, it is very, 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 very much appreciated kapag nandito po kayong lahat. Maraming pong salamat sa mga around 3,500 na nandito ngayon. Kaso nga lang, 1,782 lang ang likes. Ano ba yan? Ang dami nakamonitor pa rin. But anyway. So, ayun nga mga kotsero. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Rady YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. God bless all of you and I'll see all of you tomorrow in our next live stream. Ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?